Gado ba ang mga kandidato sa umaabot eleksyon nga motambong ug mopirma sa gimugnang covenant signing sa kapulisan, simbahan ug uban pang nagpakabanang grupo? Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, importante ba alang sa mga kandidato kasama Kuya Manny kining himuon unya nga signing of covenant? Depende siguro kuya sa paglantaw sa usa ka tawo, labi na sa mga kandidato kung makatabang ba kini o dili. Ug kung imong tanawon kuya, ang covenant signing gihimo kini dili lamang himuon kini dili lamang dinhi sa ato ang lugar, kun dili sa ubang lugar sa Pilipinas. Daghan usab ang naghimo sa ingon sama pananglit sa ubang lugar sa Ormoc na nagpahigani usab niini ug usab ang kuan usab kung imong tan-awon nagtuo ang uban nga kini usa ka symbolic gesture, makita pagpadayag sa mga kandidato sa balambigit pag-participate sa maong activity, maka-enhance kini og usa ka paglantaw nga mo kapot gayud og usa ka organisado, usa ka limpyo ug usa ka malinawon nga eleksyon, nga dili hugaw nga eleksyon, dili gubot nga eleksyon, dili eleksyon nga ang kwarta ug ang pagpanikas mao'y paharion. Mao kini ang tuyo ug tumong sa mga ingon-ani nga kalihokan. So kasagaran nini dunay mga pipila ka mga lugar, no? Dili lamang dinhi sa Tuas Mindanao, doon na pa mga lugar dito pertig ubang bang bahin dinhi sa Tugas nasod nga init yung kaayo ang eleksyon, gali doon na mga kinabuhing makalas. Tungod lamang nini sa mga personal interest sa pipila lamang ka mga kandidato Sa atong mga silingan nga mga lugar na silingan nato kuning nga mga dalawigan na dito ng boto. Tungod nini maong kahimtang nya ang katawhan naninguha og ganing kamot ug nangandoy og usa ka malinawon nga eleksyon. Mo nagitawag nila kuya SAFE 2013 kinang Secure and Fair May 2013 elections. Safe dayon wala gyud kagubot, wala ba kanabang kabalaka sa mga katawhan, labi na sa mga botante. Unya muhari na usab ang kitong 3Gs, guns, and gold. Mao kanay may tamdan sa mga politiko nga mga kurukong ug ulo ang manang ilang pambitaw gilanta nila ang kagalingong interest, dili ang interest sa katawhan, labi na sa umaabot ng henerasyon. So muna ang bantayan sa mga klase nga mga politiko nga gusto muhari nining panahon na. So alam nimo importante gyud nga dunay mga mainguntang kasabutan sama niini para kuan gyud limpyo, pero dito sa tuwa kung doon may mga nahitabo nga mga pagpanikas humanan ito mga nakalabayng mga eleksyon, no? Gani video maingunta nga na hunong na kini sa dihang ni anata sa kuan na Lone District ning ato ang dakbayan. Kani ato kun atong iskutan kay kuan humanton na pamangutas mano-mano ang kini karon nga mga ang sa katuhan karon kining gamit as picos itong hocus picos narabay kabalaka sa kadagahanan ngadtong milabay nga National Convention of Lawyers. Pagkita gid dito nga ang mga kabalaka ba sa mga eksperto, mga ITs, kining sa kuan bitaw computer experts kuya, nga nakita nila nga dunay mga loopholes nining maong klase sa pag-ihap sa buto kining picos tungod kay ang mga kitong mga safeguards nga gihimo unta kalambigit niini aron maprotektahan gayud nga dili mansahan o dili matikasan. Nawala naman ang maong mga safeguards, labi na kitong mga kuan bitaw itong mga bioscan nga kinahanglan gayud nga kitong usab ang fingerprinting makitaan gayud ug masuta gayud kung kinsa og unsa ang kabutar. Kuan naman mura wag gibaliwala sa mga miyembro sa komitiba nga nagdumala diya sa kumilik sa pagdawat ug pag-implement ining maong
klase sa pag-ihap sa buto Mhm. nagi sa Okay. PCOS machine. Kay doon na ito giingon nga na nagdoble gali ang kuan ni ihap paghihapon. Tinuod Kasi na. sa mga giingong mga mock elections gihimo Mga- sa Comelec. Dagan ang reklamo apan na Nag-ingon ko ni Comelec Chairman Sixto Brillantes nga bisan magkinaon sa padayon yung kini dili ta mobalik nitong naanda natong kuan kinaraan itong mano-mano. No? whether we like it or not mo naging Ah. nga whether we like it or else. Wala kay nakagasto na sila binilyon kuya kabahin niya ng maong counting machine. Ah. So ang mahitabo ni ang kuan usab ang commitment sa mga kandidato kung ang ayan ba nga mosalmot nini nga ipahigayong covenant signing ang mga candidates para sa kuya usa kini ka pagpakita sa commitment sa usa ka kandidato nga naniniwa sa usa ka limpyo ug usa ka fair nga piniliay. Okay, paminano to pag-una gikan sa kuan simbahan atong paminahon si Monsignor Jimar. Si Monsignor Jimar Veracruz naglaom nga tambungan sa mga kandidato ang covenant signing ugmang adlaw. Kasama mo sa balita, Jenner Cabandan. RMN Investigative Report. Naglaom si Monsignor Jemar Veracruz nga tambungan sa mga politiko ang ipahigayong covenant signing alang sa mga kandidato sa moabot nga eleksyon ugmang adlaw. Kini tungod dinhi makita matud pang kamatinud-anon sa mga kandidato labot silang tumo og tinguha sa pagpapili. Isip mga opisyal sa dakbayan sa Iligan, ang covenant signing usa ka simbolo sa pagpalayag sa mga kandidato labot sila mga saad sa pagkabot og limpyo ingon man hapsay nga piliay sa umabot Mayo 13. May gayud kini nga lihok nga gipasindahan sa komunidad sa kapulisan, no? Di nang intensyon ni ini aron ang mga lideres musaad alang sa malinawon og kapsay og usa ka anis usab nga piniliay, no? Mao may ang intensyon, no? Ang mga tao sa kailan mo support nining maong kalihukan. Mao sahid man kita nga ang atong politika hugaw, no? O ang atong makita gani kaning atong mga politiko musaad sila pero dili nila buhaton. No, mo mangyari na kung sila mosalbo ang mga politiko kinahanglan matinud-anon sila sa ilang himuon nga kopilan, no? Kung dili sila magmatinud-anon diha sa ilang saad, maningkamot sila nga ang pinilian nga himong limpyo, mahimo nga kanang malinahon, unya dili sila maghimo og mga lakang nga mosuberta sa tinuod gayud ka buton sa mga tao, yung kinahanglan mo ato sila, no? Ug as they put their signature ngadto sa maong kasabutan, kinahanglan ila kini himuon kay ang mga tao manil sa kanila sa ila usab nga pagsaad dinhi kay sa na kita nga ang mga politiko nato musaad sila nga dili sila mamahit og boto, dili sila mahadlok sa ato mga botante apan sa panahon sa eleksyon ila man ang gi-violate. So atong pangandoy nga ang atong mga politiko mohimong sincero ang matinud-anon alang sa mao nga kalihukan, no? Kay kung dili naman sila mga matinud-anon pakitang tao lamang kining covenant signing wala ni kahulugan, so kitang tanan ng naot ng atong mga politiko mosalmot wala magmatinud-anon gayud sila sa ilang covenant nga padahimuon. Kung atong tanaw ng kahulugan ba yung covenant email laom kinig pasabot nini ang pasabot nini nga ang ilang dugo o ang ilang kinabuhi ilang itaya sa mga saad. Kung sa ligkapaw kung binuang lang ila dili sila sincero dili makahuluganon ang maong covenant signing. Ang tingog ni Monsignor Jemar Veracruz nga nahinari sa Radyo mo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Jenner Cabanday. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, si Monsignor Jimar Veracruz. Doon ay reaksyon niya. Reaction. Good morning, Attorney Salibay ug Manager Ramil. Kinahanglan ug obligado gayud ang mga kandidato para malikayan ang daotang binuhatan sa ubang kandidato. Attorney Lambert si Lambert sa barangay Buron. Ikas Buron. Atong amigo Reaksyon. presidente. Ah. Bato. Ah. Ug tinuod kayod ang gisulti ni Monsignor Jimar Veracruz kuya. Ug siya usab naglaom mga tambungan sa mga kandidato ang maong covenant signing o mga dawa kay kini man gud mao ang pagpakita sa commitment nimo
imong iula imong kaugalingon sa usa ka malinawon, peaceful, usa ka hapsay ug usa ka kanang dunay hustisya kaangayan nga klase sa eleksyon. Ug kung imong tan-awon kuya, kung unsa ang kahulugan sa covenant, ang covenant usa kini ka promise. Usa kini ka magpadayag ug usa usab ka hanyag pa nga mo engage ka o mo refrain sa usa ka buhat o mga buhat, di ba? Buhaton ba nimo ang usa ka buhat o dili ba nimo buhaton ang usa ka buhat? Kini usa ka pagpadayag sa imong paghatag og pasalig. So, mo saad ka. Mo saad ka. Mo support ka niini nga kalihukan ug tanda nimo base sa kuan. Unsay nagasabutan sa sama kanimo nga mga kuan na magpapili usab, no? Tinuod ka na. Dayon kung ang maong pulong kaya kung imong tan-awon sa religious aspect, kung unsa gid ang covenant, mao kini ang formal alliance or agreement made by God with a religious community or with humanity in general. Mao ni nga ang pulong nga covenant. Di ba kasagaran kung himo tag mga pakigalambigit kuya o kining kasabutan ang atong common nga gamiton nga pulong is agreement ra. Pero kini covenant meaning to say nga duna pay lawom kaayo nga gamot hinungdan kung unsa gayud kini nga klase nga sa pagsaad ang imuhang intrahan. Mura kini gyapon og kuan ba kini bitong pag-intra sa natad sa kaminyoon kuya sa kinabuhing minyo nga mosaad gid ikaw lawom until that mo nagingon matugingon ni kuan nga moula gayud moingon ni Monsignor Jemar Veracosi ula nimo kini pag kuan mo gud kuya pag tanyag sa kaugalingon ug pag-apply sa katawhan nga moalagad usa kini ka kuan kuya usa kini ka hagit pangalagad gud ang imong applyan is pagpangalagad dili imong gitanyag ang imong kaugalingon nga mahimo kang alagad kung hingpit ka na nga mahimong usa ka official maingon ta nga kuan na gyud pilit yung ka nga mo kuan mo barog og manalipod sa kuan sa alang sa kinabagan dili sa imong personal nga interest kung personal lang interest ko asos plastilan daghan kay mga politiko daghan kay mga taong mopapili nga kusog kay mangilad sa katawhan may lang mo saad hindi ka man dili kabalo mo tuman sa ilahang himo lang saad aron lang pakyason manay kasagaran nga nanghitabo kuya muna nga mga tao di na gud mo tuo lakip nang kuan bitaw bisag ang kitong naninguha gyud nga tinuod gyud nga mo kuan mo alagad dili na gyud noon kuan kuya mga elect nganuman kay mo mga tao mao rang gyapon same kind of banana mao rang gyapon so importante yung kining himuon niya nga kuan kini siya matud kami mo sila Jemar Veracosi importante yung kayo sabi gani kung may duman sa dito sa Manila karon kini kuan gyapos politika murag pag-encuentro bitaw ni kuan pag-encuentro nila ni Vice Mayor Moreno rito og ni Mayor Fred Lim gipang kuan na to gipang dakop na to sa pulis tong kuan mga mismo si Vice Mayor Moreno o kuan kato si kato yung mga konsehal no usa ba to gidula ba to kuan bingo ba to himo basta doon na kuan lingawan na himo doon na lingawan na himo niya ipang sikop mao na ingon ni ana no o laga fundraising to kuya fundraising to sikop kay gaman para magsugal ala sikop mo na kuan ba mo na kuan bitaw buhaton sa kuan nagkaatbang nga mga pwersa kuya medyo init ito kung atong sigutan sa dinis ato sa Takbay Siligan muribuyag hino o mo kuan malinawon ang ato ang hinaot nga kuan gyud ang usag-usay labi na sa mga kandidato kuan gyud batunan gyud sa kuan kanang mayong gawa ba mayong mithi mayong kinaiya ba nga kada bitang sportsman kuya marabag magdulag basketball ba nga makadaon tilde practice na referee na kuan na kumilik nga mutan-aw kung kinsay makadaon kinsay dili basta dula lang do na may mga rules na may balaod nga gi-implement kung kinsay kuan kung kinsay masay pandi
ala, mo na ikuan, mo na Ano mo nga, kuwagyot, pildi yun kay kini magos politika mato pa, labi na nato sa Pilipinas. Duhara mo ganing kapainan katong kuan, gitikasan og ang nanikas. Mao pildi, gitikasan. kasan. Kung midaog, nanikas. Yun yan na. Way katapusang reklamo. Mga reklamador. Pildi man ta sa kuan, biniranay. Pero ang gidaog, gidaog na sila kay nanikas. At ang minawang ikan gyapon sa simbahan, Father na si Saragosa Butiaga, dili angay nga balibaran sa mga kandidato ang ipahigayon nga covenant signing nga gimugna sa core group. Atong paminaw na detalye nini ka sa subrita si Chris Kinabato. Tatak RMN Investigative Report. Sa ngalan sa iyong tinguha sa pag-alaga sa mga katawan din sa iligan, gikinahanglan gayon nga mutambol ang mga kandidato sa ipahigayon nga covenant signing ug mga adlaw. Ding gibungda sa core group nga gilangkuban sa mga nagkadayang grupo sa kaplisan, simbahan ug mga NGO alang sa Safe 2013. Mao kini ang pamahayag ni Father Nasser Saragosa aton sa sugutanan ning Sibian. Para nako sa ngalan sa ilang tinguha sa pag-alagad sa mga tao, tinguha nga matarong, ikinahanglan nga sila mupaubos silang kaugalingon alang ni kining tinguha sa atuang magbalantay sa kalinaw na muhatag sila sa ilang panaad na dili sila mohimo o mga buhat na makasupak o magagubas kalinaw alang sa upot na eleksyon. Bisa alang kaniya walay rason aron na nga musupak ang ubang mga kandidato nga musalmot sa nasampit nga covenant signing ug mga adlaw kauban ang ilang mga saad sa mga katawan dinhi sa iligan. Apan kini kung buot lang gayud sa mga kandidato nga tinud-anay ilang tinguha ang abot makabot sa mga katawan dinhi sa iligan, bisa kinahanglan sila musalmot ug dili ang ngayang did-an ang nasampit nga kalihukan. Para nako kay kung nagtinguha sila sa katarong ug kaayo sa ilang dagan ay dili angay nga anan, dili angay nila nga ditan kining ipanawagan sa ang mga PNP. Ang tingog ni Father Nasser Saragosa nga nahinami sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa St. Vincent Ferrer Parish Church, Jessica Chris Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, gikan to sa Barangay Suarez, St. Vincent Federal Parish Church. Si Father Nazar Saragosa. So yun namin ang kuan kuya, ang mga pangandoy sa katawhan usa ka malinawon o peaceful nga election. Ug usab ang pag-awhag sa mga namunuan labi na sa mga simbahan nga ang mga kandidato mointra gayud sa usa ka lihok diin wala bay pagpanikas nga mahitabo kung mapindi kung makadaog ang hukom ang katawan ang dunay gahom sa paghukom ang katawan dunay katuod ang katawan dunay kagawasan dunay katuod ug dunay kagawasan dunay right dunay freedom the freedom to do what is right and the right to enjoy that freedom muna ang sa pagpapildi mo para sa kuan support o mukonsud na nga sa amagyod. Ato suportahan kinsa man ang nahimong mananaog. Mayon yung gani pod kuya kay dunay mga NGOs nga nagpakabana. Dunay PNP nga nagpakabana. Dunay mga membro sa armed forces nga nagpakabana. Dunay simbahan nga nagpakabana. Ining mao nga kalihukan tungod lagi alang kini sa kalambuan sa usa ka lugar sa usa ka nasod nga Pilipinhon mao ni ang gipangandoy sa tanan nga molambo atong nasod dili na muhari ang mga tikasan dili na muhari ang mga kitong naglantaw lamang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundi ang katong mga tao nga matuod gayud nga mga alagad sa katawhan kundi mithi sama ni Kristo kuya ba mithi sa pagpangalagad until death on the cross mao kana ang gipangita karon sa mga tao nga muunong gayud kanila labi na sa mga kabos. Dunay reaction na through text. Okay kay ko covenant signing Sir Abel. Saludo ako ni ana kay kanang covenant imong promise sa Dios. Imong saad kini og imo gining tamdan gikan ni Madam Joy Dagok Anire dia sa Dangpanan. Madam Joy, good morning Madam Joy. Good morning. Thank you sa anniversary din nato karon sa katong kini ang balaod. Karon good morning Ate Mabel. Nakahinumdom pa. Hinumdom siya. Anniversary nato kaya first tandem sa kuan karong adlaw. RMN. Dinhi sa RMN. Ramil Albani.
kada kuan ani primerong tuig. Pagirang taig. Tandem katong kini ang balaod sa straight to the point. Itong kutloon ko yan, nindot Ah. itong kuan kulugan Ah. sa Covenant ko yan. Mao mo gani sa kasama. Ang kuan mo gani sa grado mo ganing pulong Covenant, i-involve mo gani mo ang Ginoo ni. Busa katong mga tao o mga kandidato nga gusto nga mga lagad ay mo intra gani ini. Yapin mo nini ang Ginoo. Kung dili gusto mo entra na ang mga katawhan na may mo dumala na itong mga katawhan sa Dios mo ni gitawag ko bitaw sa Latin Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Ang kaayuhan sa katawhan mo ay pinakataas nga natad sa balaod. Ug usab kung mosinggit ng katawhan, ang tingog sa katawhan mo na tingog sa Dios. Matapos sa Latin, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Na mao na ni nga kinahanglan gayud nga ilang bigit ko Ginoo kay dili mo sa pagkatiningdan kuya kung wala ang Dios, wala ang Ginoo. Mao gina ang atong kahimtang karon may tan-aw nato mga kasama, mga higala. Kung unsa na ang hitabo sa atong katilingban tungod kay nalimot na ta sa tinuod gayud nga mithi sa mithing Dios nun. At kuminaw sa si Congressman Del Monte sa iya pamahayag. Congressman Bart Belmonte ni sugilon nga walay plano siyang mutambong sa ipahigayon nga covenant signing. Kasama mo sa balita, Jenner Cabanday. Tatak RMN. Investigative Reports. Dili mosalmot sa Iligan City Law District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. sa pahigayon nga covenant signing alang sa mga kandidato sa umaabot nga eleksyon kinsa gimugna sa COMELEC PNP ug uban pang hugpong nga nagpakabana alang kan Congressman Belmonte. Useless ang pagpahigayon sa covenant signing tungod kaniadto pa sa una ning termino natikas na siya sa iyang kaatbang sa politika. Nakita usab niya pagpanghilabot na karon sa simbahan kinsa adunay mga politiko karon nga ilang gidapigan. Buot ni Belmonte nga dapat ang kinahanglan nga mohimo sa covenant signing maong PNP simbahan PPCRB nga nagpadayag wala sila dapigan ng mga kandidato. Dili ko magtuo tungod in 2007 nagpirma mi gitikas mangyapon ko. Unta ang mag-covenant ang PNP nga dili sila manghilabot sa politika, ang simbahan nga wala sila tao ng kampanya, ang PPCRB nga kung aduna sila matabangan sama sa gitabang nila kanako, dili sila maningil tungod trabaho nila. So dili ko mo apela ana siya sa covenant nga naman biktima nako gitikas gyapon ko sa akong kahakbang sa politika. Pero maayo unta ka na covenant ang ipahigayon na ang mupirma ang PNP, simbahan o ang PPCRB og nampren nga wala sila idapigan ka kandidato. Sila mga covenant unta, dili kami nga mga kandidato. Ang pamahayag ni Long District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. na nainabi sa Radyo mo nationwide. Kasama mo sa News Center, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, tingnan ko ni Congressman Vicente Barth Del Monte Jr. Natikas yun, Natikas. biktima siya sa biktima sa tikas. Pero abinin mo kuya, ang simbahan mo itong panahon na, ang PNP o ang uban pang mga grupo, nag-enter og covenant signing. Mato nga, may barog doon sa simbahan. Hilag, may barog doon sila, ilang gipanalipdan. Mato nga, nakadaog yun na proklama yun si si Congressman Bart Belmonte. Pero bot pasabot karon ni Congressman Del Monte kay doon na nga mo nakita karon murag pero kuan na lang doon na yung pipila ka mga pare baka nga matupa lantara na nagpaila na nga doon nagigilabanan Frustrated. ini maong eleksyon. Frustrated na kuya. Frustrated. Tungod ba sa ilang labanan nga nga mga kandidato ba o lantaw managing ba nga gilabanan nila pan na madismaya sila. Muna ang resulta, muna ang mubarog na ang simbahan karon kinahanglan gud manginlabot na. Pagkuntang karon kay ang katawan sa Dios mo singgit gani nga dili maminaw ang mga kadaguan sa simbahan na delikado ang mga bato may mosinggit alang kanila. So muna ang kahimtang karon kuya nga dili gud magpakabutabungol ang mga lideres, ang mga pangulo sa mga nagkadaiyang simbahan. Tungod kay kini usaman kahagi tawag sa katawhan sa Dios nga luwason gayud gikan sa kalisod ug kapitos. Okay, ato na iparado niya second portion kasama Kuya Manny na imong intrahang kasal karon. Lagi kuya First portion na ka makiguban. namilit ko kuya. Kung sa dilipat tayo namin atong balonon ang mga panultihon kaya. Kuan dai mayong buntag dai sa zone 7 sa Tambo, Barangay Napanon nga nakigduyog kanato kagabi. O niya, mga sa belated happy birthday kagahapon ni City Prosecutor Ed Cuito. Nag-birthday to kagahapon si Prosecutor Happy birthday.
mo na kuan kuya ang katamis sa paghanduraw sa kinabuhing gasa bitaw hinatag kuya hinulaman nato ug ato sa bisaulog every time nga dunay mga birthdays o adunay mga anniversaries dili man ang kuan kuya paggasto kundi ang pagpasalamat sa Dios nga nitabok kita sa usa ka natag na pud sa katuig na pud sa kinabuhi ug usa ka tuig sa bag-ong tuig inana ba sa atong kinabuhi napay usa kuya. Okay. Sir Ramil ug Attorney Salibay basag padayon kuya. Ang marama o kurakot ng politiko dili mo pirma kay mamalit nagbotos pobre karong eleksyon. Ano ba? Reaksyon sa Reaksyon. mga kuwasan ni sa Reaksyon. pipila. Okay. Ato na padayon niya ano ang paghisgot kalabot na nini kay musunod tuhan ay sa mga balita atong mga balita gikan sa kauluhan. Atong balunon ang penultihon. Good will come to him who is generous, who conducts his affairs with justice. Ang kaayuhan mudangat ito manggihatagon o mga muhimo sa iyang gimbuhaton nga may kaangayan. Kung mangandoy kita og kalambuan atong balunon ang penultihon. To improve is to change. To be perfect is to change often. Change requires knowledge. Improvement requires wisdom. Sa kalambuan kinahanglan ang sa kalambuan kinahanglan ang kabaguhan alang sa kahimpitan kinahanglan ang makaranayong kabaguhan. Ang kabaguhan nagkinahanglan o kahibalo, ang kalambuan nagkinahanglan o kaalam. Singgit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, iligan, kaya natin. Kabaguhan paningkamot paglaom kaya nato. Kung adunay anomalya o kasaypanan makit-an kinahanglan atong pakigbatukan ug atong badlungon ug kuryaan ang mga igsoon natong nangitmitan aron ang korupsyon o pagpangawkaw mapukan ug ang katilingban makabaton ug angayan ug ang katawhan mabulahan. Sa pasigod ang ato mga kaigsoon empleyado opisyal sa kagamhanan nga nabuhat sa katarong o nag-alagad na puno sa kaligdong. Vigilantivos, Sid Mindermentibus, Yura, Sauvignon. Ang balaod nagtabang na ito mabinantay ug dili nito nangatulong sa ilang katungod. Manginlabot kita ug matag panahon nga dunay issues ug mga suliran nga mohadla sa katilingban mangutana kita. Are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa suliran? Mga igala, muna lang ko ni kasamang Kuya Ramil. Dili ko mabati karong second portion ug ugma padayon kita ni Kuya Ramil. Ing purong niming tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Oras sa alas 7:02 na sa buntag. Tatak RMN. Numero 1. DYHP Cebu. Number 1. DYRI Iloilo. Number 1. DXDC Tama. Number 1. DXRC Zamboanga. Number 1. DXCC Cagayan de Oro. Number 1. DYHB Bacolod. Number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa isang tahanan laban nagmumula ang mga number 1. RMN. Pinakamaraming nakikinig. RMN. Pinakamaraming natutulungan. RMN. Pinakamaraming advertisers. RMN. Pinakamaraming number 1. Jensen, Liga, Pagabia, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupa, Liga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybala, Elzabis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Pinakamalaking mga balita sa bawat Pilipino. Mansa-mansa, RMN News. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Lunes na ngayon, February 18, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne De La Peña. Mabuhay, Pilipinas. Ako si Radio Beras, tayo po live na live sa DXKR 639 RMN Coronadal, DXRC 900 RMN sa Bond, DXBC 693 RMN at DOHP 612 RMN International via www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Patuloy ho na binabantayan ngayon ang pag-asa ang sama ng panahon na huling namataan na nasa layong 1,120 kilometro sa silangang bahagi ng Timog Mindanao. Dahil po dito magiging maulan mga kasama sa rehiyon ng Caraga, Davao, habang natitirang bahagi naman ng Mindanao makaranas sa minsanan lamang na pag-ulan. Samantalay dahil naman sa tinatawag na Northeast Monsoon, makakaranas ho ng maulat na at mahinang pag-ulan ang Cagayan Valley at mga lalawigan ng Aurora at Quezon, habang maging maganda naman ang panahon sa Metro Manila. Ang agwat ng temperatura natin sa Maynila ay nasa 2230 degrees Celsius. Alas 6:18 kanina, sumikat ang araw, lulubog mamaya alas 6:01 ng gabi.
bahagyang nabawasan naman ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho sa bansa. Batay na rin sa survey ng Social Weather Station. Sa survey ng SWS noong Disyembre 8 hanggang 11 noong nakaraang taon sa 1,200 respondents nationwide. Mula ho sa dating 29.4% na kabuang bilang na 11 million adult jobless na mga Pinoy ay bahagyang bumabaw ito ng 24.6% o nasa 10.1 million. Ngunit sa kabilaan niyan, natili pa rin ang fair positive ang mga Pinoy na nagsasabing hirap silang makahanap ng trabaho sa bansa. Kaugnay nito, ilang analyst naman ang naniniwala na mga demand ng trabaho nitong nakalipas na holiday season ang dahilan ng bahagyang pagbaba ng unemployment rate sa ating bansa. Nagbabala ngayon ang World Health Organization laban sa pagkalat ng posibleng nakamamatay na SARS-like virus. Kasunod ito ng ulat ng British Health Authority na diagnose ang tinatawag na novel coronavirus sa isang pamilya. Bagamat ligtas naman po ang kondisyon ng mga ito. Batay sa datos ng WHO, makikita na sa 12 kataon tinamaan ng nasabing sakit, kung saan 5 rito ang fatal, 3 sa Saudi Arabia, 2 sa Jordan. Ang coronaviruses ang sanhi ng karamihan ng common colds, maging sa tinatawag na severe acute respiratory syndrome o SARS. Taong 2003 nang kumitil ng 800 buhay sa China ang SARS epidemic na nagbunsod din noon ng international health scare. May mga Pinoy pa rin ang nagbibigay ng padulas para mapadali ang proseso ng mga transaksyon sa gobyerno. Ito ang nabitaw sa pag-aaral naman ng National Statistics Office sa pamamagitan ng survey na isinagawa ng Annual Poverty Indicator Survey noong Agosto ng 2010, ngunit kamakailan lamang inilabas. Batay sa survey, 4 sa bawat 10 pamilya ang lumapit sa isang kakilalang taga-gobyerno para mapadali ang pag-proseso ng pagkuha ng permit, lisensya, pagbayad ng buwis, paghingi ng social services o kaya tulong sa mga pulis o korte. 9% sa mga sinurvey ang nagbigay ng pera, regalo o pabor para bumilis ang proseso. Karamihan sa mga ito ay ang kusang loob na nagbigay, habang ang nalalabi naman ay hiningan mismo ng lagay ng mga taga-gobyerno. Taong 2010, nang gawin ang survey, kakaupo pa lamang sa pwesto noon ng Pangulong Noynoy Aquino. Dang bumalik sa bansa, mahigit 200 armadong grupo ng mga Pinoy na pumasok sa Sabah, Malaysia, noong nakaraang linggo. Ayon kay Malaysian Police Commissioner Hamza Taib, pumayag daw na sa mga Pinoy na bumalik na lamang ng Pilipinas, ngunit nais na manong magsagawa ng isang closed-door meeting kasama ang mga prominenteng tao na hindi pinangalanan. Dagdag pa ni Hamza, wala pang kasiguraduhan kung kailan ang nasabing deportasyon, ngunit napagkasundo na ito ng 2 kampo. Dahil sa pagpasok na sa 200 Pinoy sa Sabah, hinigpitan na ng Malaysian Authority ang seguridad sa border ng Sabah at sa Sulu. Ayaw nang mag-isawsaw pa ng Malacanang sa usapin ng pagkakakulong ni Manila Vice Mayor Isko Moreno. At iba pa ang konsehal ng Maynila matapos hulihin ng mga pulis sa kasong illegal gambling. Sinasabi kasi sa ng pulad na politika ang dahilan, ngunit bakit ikinulong yung mga tumatakbong local candidates ng Maynila na nasa ilalim naman ng United Nationalist Alliance ni dating Pangulong Joseph Estrada at Vice President Jejomar Binay. Ang kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, mas maganda na ang dalawang partido na lamang ang mag-usap sa nasabing usapin dahil wala naman niya silang o siyang narinig na pahayag na direktang nag-uugnay sa Malacanang. Matatandaan ng mga makakalaban ni dating Pangulong Joseph Estrada ay si Mayor Lim na nasa ilalim naman ng Liberal Party. Kasama hindi pagsagawa ng dalawang mock election, hindi tinutulan ng palasyo. Kasama natin sa balita, David Guzman. RMN Report. Hindi na panikilaman ng Palasyo ng Malacanang ang Commission on Election sa desisyon nitong hindi na magsasagawa ng ikalawang mock election. Una na kasing sinabi ni Kamara Chairman Sixto Brillantes na malaking gastusin ang pagsasagawa ng ikalawang mock elections at tiniyak naman ito na magiging maayos naman ang halalan sa darating na Mayo. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ang dapat lang ay matiyak ng COMELEC na magagampanan nila ang kanilang mandato at iyon ay ang tiyakin na magkakaroon ng malinis at maayos na halalan. Ito ay ang inaasahan ng Malacanang at ng publiko mula sa COMELEC at ito na ang bahala kung paano nila tutuparin ang kanilang mandato. Well, at this point, we expect the COMELEC to be able to carry out their mandate for safe and peaceful elections on 18 May. And we leave it up to them how best to carry out that mandate. But yun po yung expectation namin at ng publiko din po sa kanila.
gagawin po nila lahat ng posible para siguraduhin mapayapa, malinis yung ating eleksyon sa Manila. Ang tinig ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valpe. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. RMN Nationwide Report. Ako tayo ng Palawan, Crazy po na mangunguna sa salvage operation ng USS Guardian dumating na sa Tubataha. Kasama natin sa Balita Live, Freddy Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Kinumpirma na ng pinuno ng Philippine Coast Guard dito sa lalawigan ng Palawan na dumating na sa Tubataha Reef ang pinakahihintay ng US government na crane ship na siyang mangunguna sa pagtatanggal ng sumadsada US Navy minesweeper sa lugar. Sa interview ng Radyo Mo Nationwide kay Commodore Efren Evangelista, Commander ng Philippine Coast Guard District Palawan, alas 10 ng gabi na unang kalipas na araw ng Sabado dumating sa Tubataha ang Jascon 25. Samantala, liban dito nagsimula na rin umano ngayon ang preliminary salvage operation ng US Navy para sa sumadsad na barko nito sa Tubataha Reef sa bahagi ng Cagayan Silio dito sa lalawigan ng Palawan. Dagdag ni Evangelista, ginagawa na rin ngayon ng mga crew ng crane ship Jascon 25 ang paglalatay na tinatawag na Dynamic Position System Technology kung saan maaari makapag-operate ang barko kahit hindi na kailangan ng paglalagay ng angkla nito. Sinabi pa ng opisyal na sakaling matapos kaagad ang trabaho, posible rin umanong masimula na kaagad ang planong pagbabakla sa parte ng nabahurang USS Guardian doon. Samantala, una na rin nakaposto sa lugar ang isa pang crane ship na Smith Borneo na siyang katuwang ng Jascon 25. Kasama mo sa DWIR Armen Palawan, Pwede Sabando, Tatak, Armen. Imahe ni St. Camillus darating na sa bansa ngayong umaga. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Alam mo sa umaga lalapag sa naiwan ang Thai Airways sakay ang relic ni St. Camillus. Si St. Camillus ang patron ng may mga sasakit, gayon din ng nurses at health workers. Ilang sandali na i-display sa gate 16 ng naiwan ang patron kung saan magkakaroon din ng veneration. Sasalubungin ang imahe ni St. Camillus ng mga alagad ng simbahang Katoliko. Kasama mo sa NIA, Joyce Adra, Tatak, RMA. Ang South Cotabato ay may pinakamataas na kaso ng dengue sa Region 12. Kasama natin sa Balita Karen Esteban ng RMN Coronadal. RMN Report. Ang lalawigan ng South Cotabato may pinakamataas sa ngayon. Nagkaso ng dengue dito sa Region 12 na umabot na sa 100. Isa ang patay na galing naman sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon kay Ma'am Jane Ventura, Health Education Officer ng DOH-12, na 100% na ang itinaas ng kaso ngayong taon ikumpara na nakaraang taon sa parehong period. Dadag pa ni Ventura na sa kabila nito hindi pa man masasabing alarming ang kaso dahil patuloy naman ang kampanya ng ahensya at tinatawagan din ang publiko na suportahan ang programa ng DOH. Kasama ko si DXK RMN Coronadal, Karin Estabang, Tatak, RMN. Una, inirekomenda ang ipag-background check ng LP ang ilang miyembro. Kasama natin sa Mission 2013 si Conde Bata. Inamo ng United Nationalist Alliance o unang Liberal Party na magsagawa ng background check sa mga kapartido nito. Ang kay unang campaign manager at nabotas Representative Toby Tiangco kung talagang seryoso ang LP sa kanilang kampanya laban sa korupsyon ay mabuting tingnan ng mga kasalukuyang miyembro ng kanilang partido. Dito ni Tiangco, pretenders o nagpapanggap lamang ang ilan sa mga kapartido ng LP at pinagtatakpan ang mga nagawang kasalanan nito sa bayan, kaya't si dating Pangulong Gloria Arroyo lamang ang binabanatan. Anyang ilan sa LP ngayon ay nakinabang din dati sa nakaraang administrasyon, kaya maski kapartido o hindi ay huwag palagpasin sa kampanya ng pamahalaan na labanan ng mga kilali sa gobyerno. Sinabi pa ni Tiangco na marami din sa LP members ay mga may pending draft cases sa ombudsman, ngunit walang aksyon laban sa mga ito mula nang lumipat sa partido ng administrasyon. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak, RMN. Mission 2013. Boto ako. RMN News. Naasahan po na mas gaganda pa lokal na ekonomiya ng Bulacan at Pampanga. Ito sa oras na magawa ng Candaba San Miguel Road Project. Ayon kay Candaba, Pampanga Mayor Jerry Pelayo, magiging madali na ang pagbiyahe ng mga inaning gulay sa kanilang lugar at
posible magresulta ito sa mas mababang presyo rin ng naturang mga produkto. Kaugnay niya, naglaan ng Department of Public Works and Highways ng 111 million pesos para po sa konstruksyon ng 2.5 kilometers na habang kalsada na bibigyan ng pakinabang sa libu-libong residente na walang barangay sa bayan ng Cantaba sa Pampanga at sa San Miguel naman sa Bulacan. RMN News Abroad. Pero sa Northern Nigeria, itong foreign workers ang dinukot sa isang Lebanese construction company sa Setraco. Kabilang ko sa mga dinukot ay isang Griego, isang Italian, isang Briton at 4 na Lebanese. Ay naman sa Bauchi Police Chief na si Mohamed Ladan. Bago sumalakay sa naturang construction firm, sumalakay muna mga armadong lalaki sa isang police station at kulungan. Ay hindi pa na nagpapakilala kung anong grupo ang dumukot ho sa mga foreigners na yan dyan sa Northern Nigeria. Mga kasama live na live pa rin muna ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Yan pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Lunes, February 18, 2013. Sa mga taga Iloilo, susunod na dyan sina Nobe Guaso at Regan Arlos sa RMN News Diretso Balitang Metro Iloilo sa numero ng DYRI 774. Ano rin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sure, mga kasama kahit lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Badio Vera. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013 ng RMN Radyo Mo Nationwide. Sa mga sa public service nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Tatakbo na! Sa bahay mo! RMN ang radyo mo! Tatakbo sa sasakyan mo! RMN ang radyo mo! Tatakbo sa opisina mo! RMN ang radyo mo! Tatakbo sa radyo mo! Sa radyo mo! Oras sa DXIC ay manilikan tatak alas 7:17 sa buntag. RMN. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Headlines. Don Senyor Veracruz naglaom na tambungan sa mga kandidato ang covenant signing o mga lawa. Congressman Belmonte walay plano nga mutambong sa ipahigayon nga covenant signing. 8 ka mga sakyanan o 20 ka mga handheld radios ipangapod-apod ni Congressman Belmonte sa kapulisan karong adlaw. Kandidatura isip Senador ni San Juan Representative J.V. Ejercito Estrada suportado sa mga katawan na lakip lidero sa probinsya sa Lanao del Norte. Sa negosyo koleksyon sa Bureau of Customs mitaas. Sa Baligang Sports, Pacman na pasalamatan natin ni Holyfield. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Kinaraw o kabisayan mga kasama mayong buntag, mayong iligan adlaw karon nga Lunes, pitsa 18 bulan sa Pebrero tuig 2013. Live gikan sa RMN Center Iligan. Jessica Chris Kinabato. O kinausap sa Rabalimborong matong sa tunghan ay sa mga balita ang RMN Diretso Balitang Iligan kato sa batingwa sa Bonok sa 3-in-1 daming lamang. Inyon man sa Emperor Light, gawin ng light. RMN News. Diretso Balitang Iligan. O karon na kini mga detalye sa toga mga balita naglaom si Monsignor Zimar Veracruz nga tambungan sa mga politiko ang ipagayon covenant signing alang sa mga kandidato sa mabot nga eleksyon o mga lawa. Pero tungod din makita makot pa ang kamatuludanon sa mga kandidato labot sa ilang tubong o tinguha sa pagpili isip mga opisyal sa dakbayan sa Iligan. Ang covenant signing usa ka simbolo sa maparayag sa mga kandidato labot sa ilang mga saad sa pagkabot og limpyo ang man hapsay nga pinili ay sumabot nga Mayo 13. Ay gayon kini nga lihok na gipasindahan sa komunidad sa kapulisan, no? Di nang intensyon ni ini aron ang mga lideres musaad alang
sa palinawon o kapsay o usa ka alis usab nga PDI. Ang tingog ni Monsignor Jimar Veracruz nga nanabi sa radio mo, nationwide. Radyo mo nationwide. Dili musalmot si Iligan City Law District Congressman Vicente Varp Belmonte Jr. sa ipahigayon ng covenant signing alang sa mga kandidato sa umabot nga eleksyon o kinsa gibungga sa COMELEC. PNP ug uban panghugpong nga nagpakabana. Alang kang Congressman Belmonte useless ang pagpahigayon sa covenant signing tungod kani adto pa. Sa una ning termino, nagpikas na siya sa iyang kaatbang sa politika. Nakita usab niya ang pagpanghilabot na karon sa simbahan kinsa adunay mga politiko karon nga ilang gidapigan. But ni Belmonte nga dapat ang kinahanglan nga mohimo sa covenant signing mao ang PNP simbahan PPCRV nga nagpadayon o PPCRV nga pagpadayag nga wala sila dapigan nga mga kandidato. Dili ko mo apil ana siya sa kobinan nga naman biktima ako gitikas gyapon ko sa akong kahakbang sa politika pero maayo unta ka na kobinan ang ipahigayon na ang mupirma ang PNP simbahan o ang PPCRB o number nga wala sila itapigan ka kandidato sila mga kobinan unta dili kami nga mga kandidato. Ang pamahayag ni Long District Congressman Vicente Varp Belmonte Jr. ganong nabi sa radyo mo nationwide. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Ipangapod-apod karong adlaw ni Congressman Vicente Varp Belmonte Jr. ang walo ka mga sakyanan alang sa kapulisan o kabaranggayan. Kini aging dugang sa unanang niyang pangapod-apod aron adunay magamit diya sa mga patrolya isip ta suporta sa kampanya sa kingaman ng lokal batok kriminalidad. Gibutyag sa representante sa Lone Legislative District of Iligan nga naa karon sa 56 ka mga sakyanan ng iyang naapod-apod sa kabaranggayan o nagkalaing gabuhatan sa gobyerno. Ibungan usab niya sa mga adlaw ang pagtunol sa 20 ka mga bagong handle radios ngadto sa Iligan City Police Office. 56 ng multi-cab o uban pang behikulo ang nahatag ko sa mga barangay sa Iligan City since during my first term pa no kanay tanan para gyud sa peace and order ano man ang title sa mga sakyanan barangay patrol. Ang tingog ni Iligan City Law District Congressman Vicente Varp Belmonte Jr. nga nanabi sa radio mo nationwide. Radyo mo nationwide. Di padayag sa ilang dakong suporta ngadto sa kandidatura ni San Juan City Representative J.B. Ejercito Estrada isip senador sa maabot nga eleksyon sa Mayo sila si Lano del Norte Provincial Governor Cali Dimapuro ug Lano del Norte 1st District Congresswoman Imelda Anghing Dimapuro ato sa pagbisita ni Estrada sa probinsya nitong adtong Sabado. Gihayo ni Governor Dimapuro ang katawan sa mga lugar sa paghatag og hugot nga suporta niini. Sumala pa ni Cali the common friends nila siyang inahan ug amahan si J.V. Hinungdan nga buot nila kining mamahimong number 1 isip senador sa Lano del Norte. Pareho ang mga kaibigan namin. Pero si J.B. Ejercito, isang common friend ng ulo ba? So sana lang, number 1 namin siya, hindi sa lalawigan ng Lano del Norte. Wala usab magpauloy ang inahan sa gobernador nga si Congresswoman Anghing Dimapuro sa pag-endorso nga ni J.B. Ejercito Estrada. Rason ni Anghing labot silang pag-endorso ni Estrada tungod sa kaniadto pa daghang proyekto ang natabag samahan ni J.B. nga si kanhi Presidente Joseph Estrada. Mato pa ni Anghing, usa sa pinakarakong proyekto nga natabag ni ERAP sa probinsya sa Lano del Norte kaniadto mao ang World Class Mindanao Civic Center. Ang pamayag nila ni Lano del Norte Governor Cali Dimapuro o 1st District Congresswoman Imelda Anghing Dimapuro sa ilang pag-endorso nga ni J.B. Ejercito Estrada isip senador sa umaabot na piniliay. RMN News. Diretso Balitang Iligan. Subay sa mambalita kumpiyansa si San Juan Representative J.B. Ejercito Estrada nga modaog sa isip senador sa probinsya sa Lanao del Norte. Kinuman sa ibagitang suporta sa dagkong mga lideres sa probinsya sa Lanao atol sa bisita sa mga lugar niadtong adlaw Sabado. Tungod dinhi pasalamat og dako sa Estrada kadto nila ni Lanao del Norte Provincial Governor Cali Dimapuro, 1st District Congresswoman Imelda Anghing Dimapuro ug ang giilang nga amahan sa Lanao del Norte nga si Abdullah Dimapuro. Siyempre, sino pa bang hindi maniniwala? Tatlong powerhouse na ng Lanao del Norte yan at Lanao del Norte magsalita. So, kunin mo na rin magkakatawan magpasalamat sa kanilang tatlo.
ang pamahayag ni San Juan Congressman G.V. Ejercito Estrada nga nanabi sa radio mo nationwide. Radyo mo nationwide. Nagtuo si San Juan City Representative o Senatorial Candidate J. Ejercito Estrada nga dunay dakong potensyal ang Mindanao alang sa mga bagong negosyo nga ibubo. Apan sumala pa niini na sayang lamang kini kanang tungurang gumikan sa nasingating rotating brownouts. Daghan na matong pa sa mga lugar sa Mindanao ay nabisitaan. Apan sa samang problema ay ang perno masugatan na mao ang pagkapalong ng sugang dagitab. Gibatag ni Estrada nga dugay ra unta na solusyonan o kaha wala na problema sa kuryente ang mga taga Mindanao kuno gidali pa sa mga opisyal ang pag-rehabilitate sa mga planta sa kuryente nga may nag-supply sa pulo sa Mindanao. Siguro pinakasolusyon niya talagang i-fast track na lang talaga ang dredging at rehabilitation ng agos nila. May mga power plants naman. 4 years yan bago ka matapos ang isang power plant ay dapat madaliin ng gobyerno dahil ako naniniwala na Mindanao ang pinakamalaki ang potensyal. Sayang ang potensyal ng Mindanao. Ang dugang pamayag ni San Juan City Representative J.V. Ejercito Estrada nga ninabi sa Radyo mo Nationwide. RMN News. Diretso, Balitang Iligan. Ihimo ng matagbulan ng paghandom sa mga sindong survivors ang trahedya nga nahitabo na itong Bagyong Sindong sa tuig 2011. Mao kini ang ipabot ng kasayuran ni Mr. Ahmad Musa, ang chairman o chairperson sa Iligan Survivors Movement kung ISM o isip sa mga napakabarang NGO. Dili sa Dakbayan gumikan kay kadaghanan usab kanila ang mga sindong survivors. Kung saban gihimo kining tinuig apag alang kanila binulan nila kining gihandom tungod karon nga matud pa binulan usab nga manunduman sa local government unit ang ilang responsibilidad ngadto sa mga sindong survivors. Ang hisgutanang pabalay paginabuhian og edukasyon apil lang sa ilang mga mulo di nakahatag gayud og dakong epekto sa ilang pangadlaw-adlaw nga paginabuhian sa mga sindong survivors. Gani hangtod karon wa pagyapon na sinati sa kadaghanan na napekto sa Bagyong Sindong ang kabag-uhan silang kinabuhi samtang kadaghanan kanila ang misalmot nga nagkalisod ang kahimtang. Ang tinguha na mo sa Iligan Survivors Movement kanong pinulan ang among panawan kay aron dili ni malinsa sa intungda nga hangtod karon padayon paghihapon ni makigbisog sa amo ang mga isyu ang mga mulo nga nagsaka karon sa mga sindong survivors ang kanang atong naibawan nga sa City Mill ang dapat hiluna sa permanenteng puluyanan wala pa kita kaabot o 50% na para mahiluna ang mga biktima ni sindong labi na tong nasa home base karon ay ang itagaan o prioridad karon ang nasa evacuation center. Ang tingog ni Ahmad Musa, ang chairperson sa Iligan Survivors Movement nga nanabi sa radio mo nationwide. Diretso sa Nego. Nanlabuan sa Bureau of Customs and Target Collection ini alang sa bulan sa Enero nga miabot sa 24.5 billion pesos. Mas taas sa 8% gikan sa gitak ng target nga 24.3 billion pesos. Gawas nini ikumpara sa collection sa buwis na bulan sa Enero sa milabang tuig anaa sa 21.990 billion pesos lamang. Dili kayo taas sa 11.4% nga actual collection karong bulana. Boxing, nagpasalamat si kanhi 8th World Division Champion Manny Pacquiao kang kanhi undisputed heavyweight boxing champion Evander Holyfield gumikan sa pagtabang sa Pilipinas labi na ang mga apektado sa Bagyong Pablo. Si Holyfield ang ambassador of goodwill sa Global Village Champions Foundation nga nanangat sa Jensen kauban si Global Village Champions Foundation CEO and founder Yank Barry aron hayoon si Pacman nga tabangan sila sa paghatag og ginabang. Si Holyfield o si Barry may star sa hotel sa mag-asawang Pacquiao sa Jensen kung asa may adto pa sila sa Kiamba, Sarangani Province alang sa kapistahan. RMN News. Panahon. Alang sa pang lakat sa panahon, yapit ka ninyo sa may tinguha sa Newsop Syrup. Pambatang Newsop, ang shortcut sa ginhawa. Mayong dagan sa panahon ang masinapi sa kinatubok ang bahin sa rasod karong adlaw. Kinitungod, sumala pa sa pag-asa nga wala pa sila na monitor nga kadaot sa panahon nga may nagdala og mga pag-ulan. Apan gipatina sa pag-asa nga posibleng masinati gihapon ang mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Mindanao, ilabihan dinhi sa Dakbayan sa Iligan gumikan sa tail end of the cold front.
RMN News. Diretso Balitang Iligan. Mga kasama, live gitan sa RMN Center Iligan. Ginabati sa mga balita ang RMN News, Diretso Balitang Iligan. Iring adlaw nga Lunes, Pebrero 18, tuig 2013. Ato pahlipayan karon, himo na gyud nga hingpit nga magtiayon. Sila si ato i-congrats daan kay ninong si Atty. Manny Salibay ni karon maong kasal ni Robert Katiil Tanyana o ni Elna Berhami Hinon. So, congratulations sa hingpit na yun nga mahimong magtiayon. Sa naging magtiayon sila si Robert Katiil Tanyana o Elna Berhami Hinon. O iusahon ni karong adlaw sa salag sa Kaminion. Diha nin dapita sa Holy Cross Parish, Isabel Village, no? Alas 7:30 karong buntag ang maong kasal sa salag sa Minion. Sila si Robert Katiil Tanyana o Elna Berhami Hinon karong adlaw. So kining mga palipay kanamo dinhi sa DFCIC ay midiligan og usab sa IFM og special ni Atty. Emmanuel Manny Salibay. Mo'y isa sa mga number 1 principal sponsor sa maong kasal ni mahimo ng Mr. and Mrs. Robert and Elna Tanyana. Kaya pahibalo mga kasama ang core group for Safe 2013 nagimong sa Iligan City Police Office nagpahibalo o nanawagan sa mga kandidato sa Iligan ilabi na gyud katong mga independent candidates nga wala pa mahatnan og invitations tungod kay wala pa matutuli ang ilang mga Pinoy-anan nga din ipahibalo nga adunay ipahigayon nga unity walk and covenant signing sa mga kandidato ug uban pa mga stakeholders sa katibingban kini mahitabo sa Pebrero 19 ug mga adlaw. So alang sa dugang kasayuran pwedeng o mamahimong mutawag sa PCRU palug og kontaka ang PCRU sa ICPO sa telephone number nga 221-6691. Again, palug lang og contact sa ICPO office number 221-6691 alang sa dugang impormasyon labot sa ipahigayon nga unity walk ug mga adlaw. O niya, may happy birthday karong adlaw. Nagsaulog sa ihang birthday si Miss Minda Cordero. Happy birthday. Ito ni Miss Minda Cordero diha sa Barangay del Carmen ni Miss Raida Muniaski. Miss Raida Muniaski diha sa Vision Awards Committee Office. Ug usab ni City Councilor Ariel Parinio Anghay. Nag-birthday karon ug usab ni City Administrator Pacificador Ladi Lutz. Happy birthday ngato ni City Administrator Pacificador Ladi Lutz. Nag-birthday karong adlaw ubang sab ni Councilor Ariel Parinio Anghay gikan sa City Mayor's Office o ni Miss Mildred Enuevo. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday diha kaninyo. Og pasalamatan sa nato ang tanang membro mga officers sa Iligan City Eagles Club sa malampuson kayong mangrove planting dito sa Bayog last Saturday. Uban ang Coast Guard, 2nd Mechanized Brigade, Philippine Dental Association, Tres Quillion Fraternity, Philippine Society of Mechanical Engineers, ICHS Batch 75, DNR, the Fraternal Order of Eagles, gikan ni Club President sa ICEC, Kuya Jun Ruiz. Salamat kayo sa mga ni support. Og pabalo sa mga kuan nga ang patay lawas ni Juanito Aligno Carcedo anagihaya sa Purok Juan B Pugaan ning dakbayan sa Iligan tabaw gikan ni Dodong Aligno. Kaya pasalamatan sa nato sa mga kuyang misanong kagahapon sa tree planting diya sa Orchid Homes sa MCSC. Abota balik ta second portion sa tulumanon sa Scoit Tulapuan.
kasama mo sa serbisyo publiko Siya si Chris Kinabato. o kiniusap sa Rebellion Borong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang itong oras sa DAC, alas 7:35 sa buntag. RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Drink responsibly. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Macy's. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-Neosep, 2 times faster magmagaling kaysa tubig at pahinga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa. Pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Suliran mo ba ang dugay mo nang gihambin nga sakit? Bikonsulta ka na ba og doktor? Itumar sa bisan unsang tambal apan walay na angkon na kaayuhan. Ani ana ang solusyon higala. Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Moayo og mutabang sa nagkadayang balatian. Sila nagatanyag og libreng check-up og libreng konsultasyon alang sa nagkadayang balatian. Adura sab sila machine executive general check-up. Uban ang 75% discount diri. Abli sila adlaw Lunes hangtod Biyernes sa may alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ana sila nahimutang sa door 201, second floor, Gregoria Building, Quezon Avenue, Villaverde, Iligan City, at bang sa Imperial Appliance Plaza. Ini sa mabati patag Sabado, alas 7 sa gabi, idiri sa DXIC Armin Diligan, uban ni Dr. Ramil Uy, Alternative Medicine Doctor, o Golden Murete, Alternative Medicine Consultant. Pwede mangutana o mangonsulta, tawag lamang o text sa 0907-627-6969 o sa 0926-296-8640. Nagbono si Day, 3-1, 5 piso lang. Kay linis kay bango ng lapatan ni Day, 5 pisong bonus lang naman. Diyos ko Day, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fatbon, mabula ang bonus, marami pang nalalabahan. Mag-bonus ka Day, mag-bonus ka Day, 3-1, mura-mura lang. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang. Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihinantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bukat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine, maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Mar, duty ka ulit mamayang gabi, di ba? Kaya nga may vitamins tong iniinom ko, Dre. Para laging ready ba? Cobra? Oo, Dre. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Qualiblends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga! Dito ka na sa energy drink ng nakararami. Cobra Energy Drink, Papa Original, Citrus o Berry Blast. Kasangga mo ang number 1. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ako
Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among panginabuhi. Sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Duna na sa Myracaf Syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago at kahit na anong bagyo, kasama ko kayo. Cynthia Villalpo, alaga kayo, may hanap buhay po para sa'yo. Si Mrs. Cynthia Villarni nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Straight to the point. Okay, welcome yan na ta sa second portion. Dito sa ato tuluban sa ngalan ito ni Manny Salibay, kita mo padayon hangtod alas 8. Karong buntag mga kasama din sa ato ang panaguban sa straight to the point. Straight to the point. May natang hanapon mo karon niya, no? Naka-posisyon labi na itong mga bupat na bukas sa lahag radio o boarding kanino. O hangtod ta alas 8. Din sa tulumanon sa straight to the point. Kaya ato ang ipadayon nga po sa paghiskop sa itong sigaw ng bayang buntag mga kasama. Obligado ba mga kandidato sa mabot eleksyon na motambong o mupirma sa gibugdang covenant signing sa kapulisan, simbahan o uban pang nagpakabarang grupo? Straight to the point. Okay, morning ato ang ibabati, kaganihan na bati na to ang pamayag ni Monsignor Jamal Veracruz. Okay, siya nagalaom ng tambungan sa mga kandidato ang covenant signing ug mga dawa. O usab gikan ni Father Nasser Saragusa. Ibot ang kadili angay nga balibaran sa mga kandidato ang ipagay na covenant signing nga gimugda sa core group. O usab Congressman Belmonte wide plano nga motambong sa ipagayon nga covenant signing. Abutan ninyo, ang dugang pa ang mga pamahayag kalabot nini niya itong ipasalamatan itong mga kuya sa Maria Cristina Yugoslav, itong presidente. Kuya Engineer Hill Cesar, pasalamaton kayo sa successful nga gipegayon nga tree planting, no, kagahapong adlaw diha sa kuan diha ni sa Orchids Homes the Pit, ang pagtanom og mahogany, joint activities ni sa Maria Cristina Yugoslav ug usab sa Philippine Dental Association sa Orchids Homes, no? Mga panip, salamat sa mga membro nga mi sanonggig kagahapon sa ni Kuya Engineer Hill Cesar, ang club president sa MCAC. O diya, may nga sarta doon ay gipaabot nga pahalipay sa adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday ngadto ni happy birthday karon adlaw ni Rodel Lasida. Rodel Lasida, happy birthday. Special ikan ni Pariboy Layos ug Mads Helen Layos diya sa Barangay Villa Verde. Happy birthday ni Rodel Lasida. Ikan ni kana birthday greetings ikan nila ni Mr. and Mrs. Boy og Helen Layos, Pariboy Layos. Good morning ni mo pare og usab ni Mads Helen Layos diya sa Barangay Villa Verde.
Sa ato sigaw ng bayan karong buntag mga kasama, obligado ba ang mga kandidato sa mabot eleksyon nga motambong o mopirma sa gibug ng covenant signing sa kapulisan, simbahan ug ubang pang napakabarang grupo? Straight to the point. Ato ning paminawon ang pamahayag gikan sa chairperson sa ISN. Ahmad Musa matubang ipaklarong obligado gayud ang mga kandidato nga mosalmot sa covenant signing. Paminawon ito detalye din ka sa balita Jesse Chris Kinabato. RMN Investigative Report. Obligado gayud ang mga kandidato alang sa 2013 election din sa Iligan nga mosalmot sa covenant signing nga ipahigayon og mga adlaw din gibugda sa core group alang sa Secured and Fair Election Consafe 2013. Mo kinang gibutyag ni Mr. Ahmad Musa, ang chairperson sa Iligan Survivors Movement, kun ISM ug isip usa sa mga nagpakabarang NGO dinhi sa Iligan. Gani matong panining nga angayan gid kini salmutan sa mga kandidato gumikan kay nagtuo kini nga maayo gayud ang tubong sa nasampit nga grupo din mo pahigayon og covenant signing ug mga adlaw. Sa akong kabahin, ang obligado gyud ang mga kandidato na moapil ana nga covenant. Kaya posible ang kanang sulod anang covenant peaceful, fair and honest election. Kaya muna ang katuyuan ana nga sila. Kako alang pagagpa pero katuyuan gyud ana siguro yun ana. Busa alang kaniya, obligado gayud ang mga kandidato nga motabang sa nasampit nga covenant signing ug mga adlaw diin kauban ang ilang mga saad alang sa mga katawan dinhi sa Iligan. Muna ang dako ang paminaw, obligado gyud ang mga kandidato nga moapil ana nga covenant. Ang tingog ni Mr. Ahmad Musa, ang chairperson nga ninabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa Iligan Survivors Movement, Jessica Chris Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, mato ang chairperson sa Iligan Survivors Movement, ISN. Si Mr. Ahmad Musa. Kaya ipaklaro, kinahanglan yun. Katong mga katong mga kandidato obligado yun nga motambong sa maong covenant signing. O niya, pahinomdom sab, ala sa buot mo salmot sa ipahigayon nga fund run ang Philippine Dental Association, busa pa pangulo ni Doktora Ate Agnes Subiron. No, pahinomdom ni pizza 24 adlaw kining Domingo. No, ang maong kalihukan alang sa buot mo salmot panini atong giawhagan ang tanan atong mga kaisunan alang nini maong fund run no karon mabot Domingo pohon adlaw nga Domingo ni unya pitsa 24 ning bulan sa Pebrero tuig 2013 karon nangulo karon sa PDA Iligan chapter si Ate Doktora Agnes Subiron. Ato sa nga tagas pagtaga ni Akaro Speakers linya ito kuna paroko sa St. Vincent Ferrer dito sa Barangay Suarez. Ato nga dapat speakers linya karon si Father Nasir Saragosa. RMN Exclusive. Father Nasir, Greg, good morning nimo. Mayong good morning, mayong buntag manager o mayong buntag sa atong mga tipaminaw sa ato ang stasyon ng DXIC o sa tibuok dakbayan sa Iligan. Doon na tayo gihimo nga konsultasyon sa mga council modality nga dinigilan kuban kini sa mga relihiyosong grupo sa atong simbahang Katoliko o mga presidente sa council, pastoral council nga sa mga parokya dinis dakbayan sa Iligan. Ang konsultasyon ng gihimo nga kining pagpahiluna sa kasino sa Iligan. Unya sa mao nga konsultasyon nakita og nagiunan ang pagsupak niini nga babagan kining pagpahiluna sa kasino sa Iligan. Unya gikan niadto do na tayo gipadagan nga mga signature campaign aron sa pagpakita kung kining mga mao nga konsultasyon nga una mao ba gyud ang tingog sa kinabag-ang katawan sa Iligan. Ato kining gisugdan kagabi hapon nga og gisugdan pa kanina tung Sabado sa gabi hangtod kagahapon ug aron tibuok simana doon na pagpadagan sa signature campaign alang sa pagpahibalo sa kadaghanan nga dili o supak gayud ang pagpahiluna sa kasino sa Iligan. Kay doon naman tayo nadunggan nga gipangandaman na karon ang usa ka lugar para sa kasino sa Iligan. Nga nakita kini sa mao nga grupo nga dili kini maayo kay gani kung natong musisahon ang Iligan
mikuyanap na ang nagkanalaing mga sugal. Na ay mga sweatress, na ay igim, na ay poker, na ay bingo, o uban pa mga sugal. Unya, na pag-ipahilo na nga kasino sa Iligan. Tungod niya na ang maong nga mga councilability o ang mga laiko may pa kita, may padayag sa ilahang pagsupak ni ini. Nya, nganong unsa may katarungan nganong supak kita ni ini. Kining sugal magtudlo sa batasan sa tao nga sa yung ang kwarta diha sa pamasin o panwerte. Noon ta, ang saktong pagpanalapi o pagsaktong pag-angkon sa kwarta diha man sa saktong pagtrabaho. Nga nakita na ang gisinggit karon sa mga tao dili ka ng sugal, kundi ang gisinggit sa mga tao trabaho. Nga gikan pa din nakita usab nga dunay mga kahadlukan nining maong pagpuyanap sa sugal sa Iligan, labi na kung pahimutan ka ng kasino din nga ang moralidad sa tagsa-tagsa labi na kabatanunan mahimong maguba. Unta matagaag gibugato ng pamilya, unta matagaan ang pagpangandoy alang sa tinuod nga pagpangininguha sa trabaho, mahimong mawala kini mao nga tinguha sa mga damgo sa kabatanunan tungod kay mikuyanap ang sugal sa Iligan. Ilabi na unya og mapahilo na ang kasino. Mao ni nga ako nagpasalamat sa estasyon sa Dexais Kitagaan kinakigayon ini. Unya human sa kasimana natong pagpakailap sa signature campaign ato na ipahibulong nga mao kining tingog sa katawhan sa Iligan nga nadismaya o nasubo nga wala gyud pagtan-aw sa ato ang konseho ni ining pagkuyanab sa sugal sa Iligan. Ilabi na sa ilahang pag-uyon nga ipahilo na ang kasino sa Iligan. Unta muuban sila sa pagsupak ni ini. Mao sa na ato ang ginapadapaabot gikan sa tuang lokal na konseho kon sa tuang pagamahanan. Salamat kay Ramil mo na matupad sa mga nagaliyok ani Brother Mil sa parokya sa Buruon, dinhi sa akong parokya, dinhi sa Corpus Christi, sa Lobdoloy Cruz, sa San Lorenzo, sa Kiwalan, sa Bahayan ug sa Tibok, dakbayan sa Iligan. Atong gipakailap kining signature campaign unya ato kini ipaila nga mao kini ang tingog sa katawhan. Okay. Father Rasul, salamat sa kayo. Salamat kayo, Brother Emil, Manager. Thank you very much. O atong panginauton nga kung doon ay mga tao nagadungog karon niya, wa sila naabti sa mao nga signature campaign, pwede sila motos katedral na ay atong desde sa DBC nga makapakita usab sila ang tingog nga wala sila nakauyon kining pagkailap sa sugal sa Iligan, ilabi na ang pagpahilo na sa kasino. Salamat. Salamat, RMN Exclusive. Straight to the point. Okay, si Father Dasel Zaragoza sa atong Cura Paroko diya sa St. Vincent Ferrer Parish, no, sa Barangay Suarez. Oras mga kasama tatak alas 7:52 sa buntag. RMN. May Jimmy, jackpot tayo ka. Daghan ka na dakpan na isda. Jam. Pagkahuman sa atong trabaho. Mag-jamming na po kita. Tapok-tapok. Istorya. Pasiyaw-siyaw. Inom na tayo! Samtang inom o Gold Eagle Beer. Mag-relax lang ta. Relax na gyud ko. Pwede na sa magpalamod. Jackpot na po ni. Yami o biyahi ang pagka-relax. Gikan sa Gold Eagle Beer. Makondisyon ka o may kumpensa ka. Jamming na ta! Hey, kuyog tang mag-jamming. Kuyog tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na po kita. Samtang gainom mo Gold Eagle Beer. Bye! Kuyog tang mag-jamming. Kuyog tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Abi ni Muguliat, masakito na kayo mga tao karon tungkol sa mga toxins. Sakto ka nitiban. Kaya di mo dito makalikay sa mga toxins. Samahan ng air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, alas, sigarilyo, drugs, cosmetics, o guban pang mga chemicals. Pero pasalamat na Guliat, kaya doon ay pinakakusog na herbal capsule karon. Tinuod ka nitiban? O Guliat, G-Detox Plus Herbal Capsule. Musuway ko ananoy. Mas may pa Guliat, kaya nalimaho ka ng toxin. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika.
Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag kang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Bro, napagod ako sa gimmick kagabi. Kaya mo pang mag-review? Oo naman. Buti may vitamins tong energy drink ko. Cobra Smart? Oo bro, dahil ang Cobra Smart ay siksik sa turin, inositol, ginkgo biloba at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra Smart, walang duda. Pang brain energy, bro. Baka pag Cobra Smart din nga. DSM Quality Blends vitamins used in Cobra Energy Drink adhere to the highest world-class standards in pharmaceutical care. Subok na, kaya sa Cobra, walang duda. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas nako sa among panginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Duna na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago at kahit na anong bagyo, kasama ko kayo. Cynthia Pinarpo, alaga kayo, may hanap buhay po para sa'yo. Si Mrs. Cynthia Villarni nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. Straight to the point. Okay, sa itong pagpanayan din sa Paraguban, mga kasama sa itong tulumanon sa straight to the point. Subli lang ipalipayan karon ang iusahon sa salag sa Kaminyoon, sila si Robert Katiil Tanyana o mahimuni ang gapikas sa kinabuhi si Ilna Berhami Hinon. So, diyan karon sa kwan ang ilang officiating priest si Father Albert Mendez diya sa Holy Cross Parish sa Isabel Village. Pero mga orasan, no? Mga orasan na padayon ang maong seremonya sa kasal diyan napita. So, karon dito si Tony Manny Salibay sa mga number 1 ring principal sponsor sa maong kasal. Si Robert Katiil Tanyana o Elna Berhami Hinon. Okay, sa gingon nga signing of covenant ugma pohon atong lauman nga tuwa dito ang mga kandidato sa maong covenant signing og tamdan gud og tamdan og usa may mga ano nato nga inyong mga gisaad og dili gud himuon ang usa ka maingon nga gubot nga eleksyon o ang pagpanikas. Inalan nga ito ang himuon kini mga pinili ay hapsay, malinawon o usab panguntang wagi pagpanikas nga mahitabo, no? Sa maong maabot nga pinilian. Dili lamang sa lokal, lakit usab sa ato ang mga kandidatos pagka-senador o usab sa party list. So, kita ang mga mulupyo, mga ayanong lungsuranon, ang ayang gapon nga mo witness na ni maong covenant signing, saksihan nato kini ang maong covenant signing ugma pohong adlaw. So, kini gipasugdahan sa kapulisan, simbahan o uban pa mga nagpakabanang grupo. Na doon na sa punto kaganiha, kung nabati nato si Congressman Belmonte, lagi kaniadto, mi pirma siya nini maong kasabutan apan siya usa sa biktima
biktima sa pagpanikas nitong 2007 o kung atong kinunduman itong maong nga mga eleksyon diin siya usa sa nahimong biktima ni atong maong pagpanikas pinaagi sa maingon nato nga kuan pag katong gamitan bitaw o kuan snupikan bitaw mo to'y usa sa nakita o nasapnan yun o milihok usab ang mga kadakuan sa simbahan niyato alang usab sa ingon nato nga maputol ba niyato mga panahon ang binuang klase sa eleksyon. Reaction, speakers din ato sa dawaton. Hello. Hello, may buntag. Hello. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Si Jing sir sa Guardians Magic Group. Kanang pang covenant signing tomorrow. Nanganon gud ang kandidato nga mo attend. Oo. Kay maayo ang tumong og tinguhaan nga gi-organize ng covenant signing sa ugma nga mahitabo. So kami nang hinaot mi sa Guardians Magic Group nga aduna untay fair and honest election nga mahitabo. Okay. Kasi pre-action na mo, sir. So salamat kayo, ma'am, no? Okay, thank you. Salamat kayo. Ikanto sa Guardians. Okay, sa ato mga kaigsunan, kamo buot mo saksi nini, ato saksihan kini maong covenant signing alang ug mga adlaw. Oras sa tak, untuk pala sa 8 oras sa buntag, kini ka oras makasama katong sumatigwa sa Newsep tablet. Newsep paspas ginhawa, iwas hawa. Militar masunod sa kabinera nga programa din sa ato ang subihan ba ni Mr. Leo de la Cruz og manamili ta og modapit og mapuhon no sa samang takna og samang istasyon og sa ngalan sa to ang kauban ko angkor ni maong tulumanon to ni Manny Salibay ito ang karbitambong sa usa ka kasal diya sa Holy Cross no og sa ngalan sa Lupuasa sa DXIC ay madiligan kasama mo sa serbisyo publiko na Bilimburong Tatak RMN Radyo mo nationwide. Ito ang